Treasure Hunting Weekend, mga katiats, pupunta kami ngayon sa stone map na narito sa itaas ng bundok na ito. At meron tayong i-decipher, i-decode doon na marker at i-scan na rin pagkatapos i-decode ito. Kasama ko pa rin ang aking mga ka-team sa bundok. Ay aming nilinis muna ang kapaligiran. Baka merong iba pang mga marka na counter signs. Ang main marker ng Yamashita Treasures, kapag meron, ang kanyang tinatawag na central reference or fulcrum ay nagtuturo yan ng 4 na possibilities na direksyon. Sundan lang ang direksyon ng compass. Kaya ito, mga counter sign, at ako'y bababa na. Titingnan ko yung sign sa baba. Mayroong magandang marka dyan. Mayroong magandang marka. Antayin lang natin. At bababa na ako. Ayan na. Swerte natin, hindi talaga kami naka-encounter ng mga ahas kahit na kung saan-saan magsuot. Swerte-swerte lang talaga yung mga ahas na yan. So ito na yung marker sa ito, flat na bato, nakatagilid. Meron siyang arrow, merong square. Dalawang square ito, so ang isa malaki, so pwedeng ang dalawang item maliit at malaki. Tinuturo niya yung matulis na bato sa unahan. So tama nga ang Yamashita code na ang unang code nila, unang marker ay nagtuturo pa yan sa isa pang marker. Okay, para sa kapakanan ng walang mga scanner at detector, atin muna i-decode ito manually kung saan pwedeng hanapin ang item. Meron siyang malalim ito na square, nasa 2 inches. And then meron siyang arrow na parang anchor. Anchor nga ito. Pero arrow pa rin siya kasi merong ganyan. At mahalata mo na arrow ay dahil pinupuntirya niya ang bato na ito. Kapag mga anchor tunnel, pwedeng simbolo ito ng Japanese Navy. Marami kasing treasure ang hinakot ng Japanese Navy kasi kinakarga nila sa barko at dinadala sa mga kapuluan, sa mga isla na walang tao, doon nila binabaon. Kaya ito, instead na ang ilagay nila ay arrow na ganyan, binigyan ng simbolo ng Philippine Navy. Pero pwede ring anchor tunnel yan. So kung ibig sabihin ng anchor tunnel ay ganyan ang itsura niya sa ilalim ng lupa. May tunnel and then merong dalawang item kapag anchor tunnel sa bawat dulo ng anchor. So kung papasok ka, makita mo yung daanan ng tunnel. Sa dulo noon ay ito yun, nag-T. At sa mga dulo ng T ang item. Kung meron kayong makitang ganyan na anchor tunnel. Okay, so dito muna tayo sa ang sabi nga sa Yamashita codes na hindi direkta kung saan nilagay nila ang marka. Example dito, ito na bato, hindi direktang diyan magukay kasi meron pa yung tinuturo na isa. And then yung isa ay pwedeng meron pa rin ituturo. So bali 2-3 beses ka ililigaw ng disenyo ng mga markers ng Yamashita. Katulad nito, tinuturo niya itong matulis na bato. Ayan, tingnan nyo, matulis siya. Pero sa ibang angle, ito pala ay upuan. Sa ibang angle. Kaya ang item ay wala dito sa bato na ito. Nasa unahan ito. At dahil walang ibang counter sign kundi ito lang,
So malamang na dito na bato yan ang item. So atin na muna i-estimate natin to ang distance ng item tsaka itong parang pundo na arrow. So kung estimate ko niyan sa layo, ang layo nito by inches doon sa actual, estimate ko ay nasa 7 or 8 meters. So kung lakarin natin yan, tamang-tama pasok siya sa 7-8 meters. So pwedeng ito nga, kung ma-decode natin na by inch yan, 7 to 8 inch ay narito na ang item. So ibig sabihin ng item ay nasa baba ng bato na ito. Okay, kanina nakita natin dyan sa gilid ng bato may hukay ito. Hukay ito. Narito yung hagdan ng mga naghukay dyan, medyo malalim. Iwan na natin kung may nakuha o wala. Kung sa decoding natin ay pwedeng dito. Kasi ito, upuan yan. Ano bang ibig sabihin ng upuan? May inuupuan ka. So pwedeng sa ilalim nga nito. Inuupuan niya ang item. Kasi siyang tinuturo ng yung arrow dito na ganyan. 7 to 8 meters ang layo. Ngayon ito, pag itong bakat na ito, pwedeng biyakin yan. Pwedeng tuluyan na biyakin yan. Baka patch lang ito. At baka ang bato na yan ay may laman. Hindi ko nga nadala yung detector ko na para sa bato. Kaya nag-relay na lang tayo ngayon sa scanner. Okay, dapat na-detect natin to. Napakaganda nito. So upuan, pwedeng dito sa harapan niya o sa baba niya mismo. Dalawa lang paghukay sa upuan. So pwedeng nakuha na ito o pwede rin na hindi pa. Okay, so ating lapitan ang matulis na bato doon sa unahan. Talagang sadyang hinugis siya. Palagay ko ang lugar na ito ay Imperial Treasure Site ito. Kasi ang gaganda ng paggagawa ng mga marka. Merong countersign talaga. At hindi lang pala itong bato na ito na matulis ay nakaturo din pala yan doon sa old tree doon na may butas daw. May parang true and true na butas yung tagusan sa kahoy, kaya pwedeng marker pa rin. Pwedeng marker ang kahoy kasi old tree nga siya at tagusan ng butas. Ito yung inukay ng mga naunang hunters diyan. Nasa harap ng bato ang hukay nila. Pwedeng natamaan nila at pwede rin hindi. Kagaya kanina ay pwedeng sa harapan ito ng bato or sa gilid ng bato ang hukay, itong bato na matulis na ito. Ganda ng site talaga na ito. Ito yung kahoy na may tagusan na butas na sadyang binutas. Ayan o. Tagus daw yan doon sa kabila. Kaya pwedeng telescopic siya. Pwedeng peephole. Ayan, pwedeng sa likod ng kahoy na ito. Kung bali ito yung harapan, sa likod niyan. Kasi doon tatama ang niyan pag sinilip mo. Kaya nga lang ay may dumi na, hindi na masilip, pero tagusan niya na butas. Ayan, kaya ganda ng ito yung sinabi ko na mga site na dapat merong marka talaga. Yung marka, nakita nyo naman, naka-engrave siya. At hindi yung parang mga biyak-biyak lang. Kailangan man-made talaga na marka para sabihin natin na meron talagang nakabaon dyan. So, ang kulang na lang nito,
Meron namang history na may nagkampo dito. So history check, marker check, live pointer wala tayo. Wala tayo niyan. Detection, meron tayong mga gamit pang detect. So kapag may ma-detect tayo, 99% na meron. Pero pag wala, ibig sabihin nakuha na. Kasi ang gaganda ng lugar dyan, no? Ayan, upuan na siya tingnan. Kung dito pala siya tingnan sa gilid, upuan siya, so pwedeng sa harapan. Yung hukay pala ay nasa gilid niya, yung dating hukay dyan. Kaya napakaganda. Ito yung hagdan ng mga naghukay. So bago pa lang, mga 1 taon pa siguro. Ayan, no? Yun yung kanyang main marker, yung merong anchor arrow. Yung sa unahan, nakita niyo mga katiyad, 7 to 8 meters yan ang distansya. Ngayon nagtuturo yung butas ng kahoy dito sa mga kawayan. Kaya dito tayo mag-scan sa kawayan. Dito tayo mag-umpisa. Tingnan natin kung malakas ang reading. Yan. Ayon sa manual nitong Proton, mas maganda mag-scan kapag hindi masyadong mainit ang panahon. Yung takip silim na, mga 5 o'clock, 6 o'clock, ganyan. Malakas ang aura sa ganyang oras. Kahit sa photography, yung kinukuhaan ng lugar ng picture, yun pa rin ang magandang oras. Yung alas 6 takip silim, makukunan ng camera na infrared ang aura. Kaya subukan nyo yan mga ka-TH. Meron akong vlog nyan sa The Golden Boy channel, yung paggamit ng camera para malaman kung may aura ang lugar, merong aura of gold. Kaya ganun din itong mga electronics natin na gamit, maganda pag takip silim na. Ito mahina mga ka-TH, normal lang ang reading sa scanner, so pwedeng nakuha na nga ito. Hindi lang alam ng may-ari ng lupa, baka merong nag-ninja, nakuha na yan. Mahinang mahina. Detection niya, lupa lang talaga, minerals, nasa 900 to 2,000, lupa lang yan. Pero maganda ang site na ito, maganda talaga. Sana ay mayroon pang naiwan na isang box dyan. Okay, so kami magpatuloy na mga ka-TH. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-subscribe. God bless us all at ingat.